Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto. Tila lumalabo po mga kabida, no? Yung posibilidad po na maibalik po dito sa bansa, mga kabida, ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Dahil sa latest na pahayag po, ni Department of Justice Secretary Frederick Vida, mga kabida, tila hindi na po nila alam yung exact location po ngayon ni Zaldico. At meron dang posibilidad po mga kabida na wala na po sa Czech Republic ito hong si Zaldico mga kabida po. All right? Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng GMA News Online po mga kabida. No guarantee Zaldico is still in Czech Republic, says DOJ Chief Vida mga kabida. All right? Eto. It is possible that former Ako Bicol Party List Representative Zaldico is no longer in the jurisdiction of the Czech Republic. Justice Secretary Frederick Vida told reporters in Prague, mga kabida. As what guarantee the Philippines side has that the Czech Republic would keep Ko in their jurisdiction. Vida said, there's no such guarantee. We need to respect their laws, okay? Is it a possibility that he has gone out of the Czech Republic? Ito yung sagot po ni Vida, mga kabida. Possible. Vida said, Ko, who is facing corruption and malversation cases linked to alleged irregularities in flood control projects, was reportedly placed under immigration detention by Czech authorities. Vida said meetings with the Czech officials, particularly counterparts in the Ministry of Justice, are being arranged to verify the Philippines authorities' information about Ko's detention and find out ways how he can be brought home. Ayun. So, medyo lumabo na po, mga kabida, Kasi hanggang ngayon, hindi na po matuntun po, mga kabida, ito hong si Zaldico, Okay? At may posibilidad daw, mga kabida, na nakalabas na po ito, sa Czech Republic po, Kasi unang-una po, hindi kasi siya inaresto. Okay? Parang matapos pong hinarang po mga kabida itong si Zaldico, nung nagtangka po siyang pumasok po sa Czech Republic, pinakawalan daw to mga kabida. Okay? At yun, hindi na po mahagilap. Alright? Paano na yan mga kabida? So malinaw po, okay, dito pa lang sa latest na information na binigay po ni Secretary Vida, mga kabida, hindi po siya nakulong, hindi po siya inaresto, mga kabida po. Okay? Diba, kung inaresto po, sana nasa kustodiyan na po, Kasi yun yung parati pong inidiin po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro na nasa kustodiyan na daw ng Czech authorities po, ito kung si Zaldico, mga kabida. Diba, kung nasa kustodiya pa po ng mga otoridad dyan po sa Czech Republic, sana andyan po ngayon. Bakit parang nagtutulakan na po, mga kabida? Wala ho silang makuhang eksaktong impormasyon po mula sa Czech authorities. Kasi kahit na po yung Czech authorities po, mga kabida, hindi po nila alam kung saan po si Zaldico, mga kabida. Diba? So, nagmukhang tanga ngayon. Okay? Ito hong Pilipinas. Alright? Di bale ito hong Czech Republic kasi sabi nga ni Secretary Vida, okay, wala kasi sa kanilang batas po, mga kabida, kapag meron pong nagawi diyan po sa kanilang teritoryo mula sa ibang bansa at meron pong kaso po sa ibang bansa, ay hindi po nila pwedeng hulihin yon, mga kabida, Hindi po nila pwedeng dakpin yon, mga kabida, dahil lang po meron pong kaso sa Pilipinas ito hong si Zaldico, hindi po pwede yon. Okay? Yun yung batas po nila, mga kabida, Okay? Pwede lang pong hulihin ito kung si Zaldico, mga kabida, doon po sa Czech Republic kung meron po siyang nagawang labag po sa kanilang mga batas po doon, mga kabida. Pero yung simpleng immigration issue, okay, malay natin, baka meron pong naipakita po, ito kung si Zaldico, ng mga papeles po, mga kabida, kasi po, kung wala po, bakit pinakawalan? Bakit wala ho sa detention cell po, mga kabida, wala ho sa custody po ng
anong tawag po dito, Czech authorities. Kasi inamin mismo ni Secretary Vida, no, na posibleng wala na sa jurisdiction po, ano, ng Czech Republic po makabida ito kung si Zaldico, ano. So anong ibig sabihin po? Okay? So after na hinarang po itong si Zaldico, ay pinakawalan po, ano, makabida. Di ba? Oh. So nahihirapan na po ngayon tuntunin itong si Zaldico. O di, tayo po dito sa Pilipinas, we are expecting na may balik sa Pilipinas si Zaldico mga kabida para harapin po itong kanyang mga kaso, okay? Yung mga reklamong isinampa po mga kabida dyan po sa Office of the Ombudsman, alright? At maging yung kaso po na isinampa po mga kabida ng opisina po ng Ombudsman dyan po sa Sandigan Bayan po, ano? So yun po, ano? Naudlot mga kabida. So mag-aantay na naman po tayo kung kailan po mahuli o maaresto ito pong si Zaldico, mga kabida. Diba? So, sayang yung announcement po ng Pangulo, ano? Kasi po, ang buong akala natin, wala na, nakadetain na po. Kasi nahuli, diba? Pero wala pala, ano, mga kabida. So, paano yan? Paano yan ipaliwanag po, ano, sa publiko? Kahapon po, meron po akong nabasa po, ano, mga kabida, statement, di umano, mula kay DOJ Secretary Frederick Vida, no, mga kabida. Kung saan po ay sinabi po niya na posibleng magkakatotoo daw, mga kabida, yung announcement po ni Pangulong Marcos na si Zaldico ay nahuli na, ano, ng mga Czech authorities. Okay? So doon pa lang, wala eh. Hindi po totoo na nahuli, ano, mga kabida. Kasi inamin po ng DOJ na hindi po arrested ito kung si Zaldico, ano, mga kabida. Tapos ngayon po, okay, malinaw po sa kanyang statement na mayroong posibilidad po, ano, mga kabida, na wala na po sa jurisdiction po ng Czech Republic ito kung si Zaldico. Malamang baka nakaalis na po, ano, ng Czech Republic po, mga kabida. Di ba? Kasi hindi po hinuli eh. Okay, so meron pong freedom ito kung si Zaldico, okay, na umalis po mula sa Czech Republic po, mga kabida, considering alam na po niya, mga kabida, na yun yung target po ng Pilipinas, ano, ito kung pakikipagnegosasyon po, mga kabida, ng mga otoridad dyan po sa Czech Republic. So most probably umiwas na po ito kung si Zaldico, ano, mga kabida. So sa madaling salita po, mga kabida, naunsyami po, ano, ito kung pagbabalik po ni Zaldico sa Pilipinas. Alright? Kasi po, yun nga inuunahan kasi. Kung sa Bisaya pa yan, mga kabida, ang tawag dyan sa amin is nasuhong. Okay? Kaya nga hindi natuloy. Okay? Dahil inunahan kasi ni Pangulong Marcos, ano, ibinalita kaagad na nahuli na raw ito kung si Zaldico, which is hindi pala totoo. Okay? Hindi po na-aresto po, mga kabida. Hinarang lang, pero pinakawalan po, ano, mga kabida. Diba? Kasi, ang pagkakaintindi ko po dito sa sinabi po ni Vida, wala na po eh. Okay? Hindi po malocate yung kanyang kinaruroonan po, mga kabida, no? So, kung hindi po malocate, meaning, nung hinarang po, ito hong si Zaldico ng mga otoridad doon ho sa Czech Republic, pinakawalan ka agad, ano, mga kabida. So yun, most probably, baka umalis po ng Czech Republic, nagpunta ng ibang bansa, no, mga kabida. Kasi alalahanin po natin, meron daw siyang, ano kumbaga passport po, mga kabida, no, mula sa Portugal. Baka yun yung ginamit po niya, ano po, mga kabida, para lang makapasok sa ibang bansa. Kasi kung magre-rely lang po siya, mga kabida, doon ho sa kanyang pasaporte, ano, Philippine passport, wala na. Kansilado na po ano. Baka yun, siguro yung parang akala po, ano, ng mga opisyal po ng Pilipinas, na baka yun yung dahilan kung bakit hinarang po si Zaldico. Kasi yun nga wala na pong passport, kansilado na po, mga kabida, dahil fugitive na po ito kung si Zaldico. Pero nakalimutan po nila, mga kabida, na meron po siyang isang passport pa. Itong pasaporte po, ano, ng Portugal. So malay mo, nung hinarang po siya, mga kabida, doon ho sa Czech Republic, alright? Nung hinanapan po siya ng pasaporte
ang nalaman po siguro ng mga Czech authorities na siya po ay isang Pilipino, hinanapan po siya ng pasaporte po, Philippine passport, wala po siyang ipinakita po mga kabida, baka naman po ang kanyang ipinakita po yung kanyang passport, Portuguese passport po, mga kabida, kaya pinakawalan ito kung si Zaldico, mga kabida. Totoo po na hinarang po siya, pero hindi po inaresto. Kasi kung inaresto po yon mga kabida, kung nagkaroon po siya ng violation, immigration na violation po, mga kabida, sana nakadetine na po ngayon. Okay? At inaantay na po sana natin mga kabida na ma-deport po ito, ito kung si Zaldico. Wala eh. Sa pagkakaintindi ko po, nung hinarang po siya mga kabida, pagkatapos na hinanap yung mga dokumento at siguro na ipakita po ni Zaldico na meron po siyang dokumento, meron po siyang passport, Portuguese passport, kaya yun pinakawalan po. So ngayon, wala na. Hindi na po mahagila po mga kabida, So nawala yung pag-asa, yung chance sana na may balik sa Pilipinas ito kung si Zaldico para once and for all, sagutin po niya ito kung mga bintang laban po sa kanya, mga kabida. So back to square one po ito kung Philippine government po, against Zaldico, mga kabida. Okay? At antayin na lang po natin kung saan po matuntun po makabida ng mga otoridad ito kung si Zaldico, Kasi unang-una po, pwede naman pong arestuhin ito kung si Zaldico, mga kabida. Diba? O, diba humingi na po tayo ng tulong mula sa Interpol? O, pwede naman po ang Interpol maglabas po ng red notice against Zaldico. At saka kung sino man po yung miyembro po ng Interpol na bansa mga kabida kung saan po andun si Zaldico, pwede naman po hulihin yun Diba? Mga kabida. Kaso lang, dito sa Czech Republic, hindi ko po alam, kasi ang sinabi lang po mga kabida ni Secretary Vida, na kailangan po nating respetuhin itong batas po ng Czech Republic. Kaya yun, nakawala po itong si Zaldico, mga kabida. So, ang ending dito mga kabida, dito sa balita po ni Pangulo Marcos, natatawa po itong si Zaldico ngayon. Okay, para bang kinakantsawan ngayon ni Zaldico ito kung si PBBM, si Martin Romualdez, mga kabida, dahil hindi po nakuha ng gobyerno si Zaldico na maibalik po mga kabida sa bansa para panagutin po sa mga bintang na inihain po mga kabida laban po sa kanya. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.